BEP Cabanela. Ang araw na to, magkakasama po tayo dito sa Barangay 176D. Isa sa mga nabuo na barangay mula doon sa unang-unang barangay na 176. Ngayong araw na to, kasama po natin ang isa sa mga taga-taguyod ng Barangay 176D, Kagawad Glenn Gomito. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Una po, siyempre ay pasasalamat sa ating Mayor Along Malapitan at sa ating iginagalang na Congressman Oka Malapitan, sa agimat ng Konseyo, Konsyal Enteng Malapitan, at siyempre ang sariling atin dito sa Barangay 176D, Konsyal Lali Bacolod, na kung hindi po dahil sa kanila ay hindi po nangyari ito na mabigyan po ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating barangay. So, ilang taon na mula nung ikaw ay na-appoint? Simula po na kami po ay nanumpa noong December 21, 2024 at nagsimula kaming magsimula sa ating barangay noong January 2025 hanggang sa itong kasalukuyan isang taon 7 months na po. Yung 1 year and 7 months, ano-ano ba yung mga naramdaman ng tao sa mga proyekto na galing sa iyo, Kagawad Glenn? Noong tayo naman po ay napagbigyan ng pagkakataon na ma-appoint bilang kagawad, tayo po hindi naman po nanahimik. Bagkos tayo po ay gumawa ng ordinansa at resolusyon para po sa ikabubuti po ng ating barangay. Sige, ano yung unang ordinansa? Ang una pong ordinansa na aking nagawa ay yung one-side parking po. At mabigyan po ng daan ang mga emergency tulad ng fire truck, ambulansya, para po maibigay ang kanilang serbisyo sa mamamayan. At siya naman ay nagkaroon naman kayo ng public public consultation. Apo, nagkaroon naman po kami ng public hearing po. Public hearing. Para po malaman ng tao ano po ba ang kahalagaan ng one-side parking at ano po ba ang may dudulot ito sa ating barangay. Okay. Bukod dyan sa one-side parking, ano pang pwede nating maikwento sa ating mga residente na magiging proyekto ni Kagawad Glenn? Apo. Sumunod po nun, tayo rin po ay gumawa ng isang ordinansya ng Rini Cayetano Elementary School na ang open space po nun ay pinaparkingan po ng mga sasakyan din po. Ngayon po, isinulong natin na gumawa ng isang ordinansya para po na tuwing alas 5 at alas 7 ng gabi ay wala pong sasakyan na nakaparada po doon para po mabigyan ng daan ang mga pumapasok at umuwi ng mga estudyante para sa kaligtasan po nila. Kaya ginawa po natin yun. Kaya po ngayon, ang Rini Cayetano, malinis po yan pag-araw po ng Monday at Friday dahil wala po nakaparking doon mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. So, Sunday and Saturday? Pwede na po silang mag-park po doon. Pero, wag po nilang haharangan yung gate ng Rini Cayetano Elementary School. At dalawa na pa po yan, ha? Meron pa pong pangatlo. Ano yung pangatlo? Ang pangatlo po nating sinulong na ordinansa ay yung open pipe po. Yung may ingay na tambutso. Na nakakabulahaw pagdating ng 10 oras ng gabi. Na natutulog ang ating mga mamamayan, lalong higit sa lahat yung mga senior citizen, yung mga may sakit, yung mga bata na nabubulahaw dahil walang habas yung pagpapaandar ng mga driver natin na motorista na wala silang inisip kundi ang kanilang kapakanan, pero ang kapakanan ng mamamayan at katahimikan na aming barangay ay nabubulahaw po. Kaya sinulong po natin yun. Usually, iba dyan, hindi naman taga rito. Dumadaan lang dito. Apo, dumadaan lang po talaga. Pang-apat na resolusyon. Ang pang-apat po na ordinansa na ginawa natin ay yung pagsasayos ng mga kalsada at patwalk na ito po ay nagsisikip. Lalong higit sa lahat sa mga patwalk na minsan po yung mga motor po ay nagdo-double parking na po. Dahil bakit po natin sinulong ng ordinansa na yon? Dahil ang ating punong barangay ay nag-isip ng paraan na mabigyan ng maayos na serbisyo ang ating barangay. Kaya po nag-purchase ng bombero para po maiwasan natin na magkaroon man po ng emergency ay napakabilis po ang aksyon para mabigyan ng unang lunas ang ating mga kabarangay. Pang-apat na yun, ha? May pang-5 pa. Na yung mga kalsada natin ay magkaroon ng pedestrian lane, yellow box lane, para po maayos
ang pagdaloy ng trapiko at maiwasan po yung mga aksidente sa kalsada. Dahil ang komiteng hawak ni Kagawad ay Traffic and Transport. At saka isa pang komiteng hawak niya ay yung Bids and Awards Apo, Committee. apo. So medyo mabigat na komiteng hawak niya dahil siyempre kalye, may mga masasagasaan dyan. So dapat kung ikaw ay may political will, dapat ipatupad mo na maayos. Apo. Yung bang panglimang yun, may kasunod pa. Mayroon pa po isang May kasunod pa, kasunod. pang-anim mo. Ang panganim po na isinulong ko na resolusyon ay yung Rini Cayetano Elementary School ay maging polling place para mailapit natin ang serbisyo sa tao. Yan po ay isinulong natin at naging resolusyon po, pumasa sa sanggunian at ito naman po ay pinagsikapan po ng ating punong barangay. At higit sa lahat, tumulong din po ang principal po ng Rini Cayetano at sa pamamagitan din po ng ating punong lungsod, Mayor Along Malapitan at sa Kumilik po. Kaya po, kinakatuwa ko po na ibahagi sa inyo na ang Rini Cayetano Elementary School ay polling place na po. Dati po ba saan ba ang polling place ng 176? Ang polling place po ng 176 po ay nasa Santo Niño Elementary School. So ngayon, mas pinalapit. Pinalapit na po. Okay. Para lahat ng residente ninyo ay kumbinyente Opo. magpunta sa polling place. Opo. Ano? Napakalapit na po kasi yung Oo. pupuntahan nila. Oo. Tuloy mo, no? 1 year and 7 months, marami ng bagay na yun. Yung mga proyekto nyo, pang matagalan eh. Opo, No? pang matagalan po. Hindi pang sandalian lang eh. Ikaw ba pati sa mga ibang proyekto katulad ng kalinisan, sumusuporta ka naman sa ibang mga proyekto ng ibang kasama mong kagawad? Opo. Ako po ay vice chairman po ng committee ng environmental. Tayo po ay nakasuporta. Lahat naman po ng programa ng ating barangay, pakipagtulungan po at suporta sa ating punong barangay. Kung ano mo po programa ay ating po susuportahan. Dahil yan po ay para sa ating mga Ikaw naman ay bilang ikaw ay isang kagawad at public servant, ang proyekto ng Sangguniang Barangay sa pamumuno ng iyong kapitan, all-out support ka sa proyekto ng ating punong barangay. Opo. Ako naman po ang proyekto ng ating punong barangay. Ay always po tayong nakasupport po dyan. Dahil yun naman po ang kailangan natin. Na maipakita natin yung suporta. Dahil yan po ay hindi para sa amin, kundi para sa mamamayan ng Bagong City. So, from time to time, ikaw rin ba ay umiikot sa mga constituent natin? Tayo po ay walang sawang umiikot. Kahit po minsan, tanghaling tapat, umiikot po tayo. Kasi mas importante na, sabi ko nga po hindi ako tumatagal sa opisina eh. Tumatagal ako sa labas. Kasi mas mainam na nakikita ka ng ating mamamayan. At nakikita natin ang sitwasyon ng ating mga kabarangay. Paano yun? Pag halimbawa, nasa area ka, meron lumapit sa'yo, humingi ng tulong. When it comes to sa medical assistance, yan ba ay nakipag-coordinate ka kay Mayor? Nangyayari po kasi pag umiikot po ako at may mga lumalapit sa akin, sabi ko nga po, hindi po ako marunong tumanggi. Kahit po sa maliit na pamamaraanan ko, Ikaw na mismo? ay gagawa na po ako ng paraan para mabigay ko po yun. Pero pag alam ko naman po na medyo Mabigat. hindi natin kakayanin, talagang lalapit po tayo sa city. Para humingi po tayo ng tulong sa ating punong lungsod. At alam naman ang ating punong lungsod, kung ano man ang kailangan ng mamamayan ng Caloocan, open lagi ang ating mayor, si congressman, Councilor Enteng, di ba? At mga iba nating councilors. Sa bawat ikot mo, kagawad, siyempre, ang dami nakasalumuhan tao, nakikita mo yung paligid, di ba? Ano ba yung nakikita mo pwedeng ipasok mo sa isang resolusyon o ordinansa na mapapakinabangan din ng mamamayan na nakikita mong future Na gusto ko po na isulong na magkaroon ng maayos na terminal ang bawat tricycle driver dito sa ating barangay. Para po yung mga pasahero natin may babigyan po ng kaligtasan din po sa kanilang pagsakay. Opo. So malaman ng mga mamayan saan sila sasakay. At may terminal doon na may waiting shed. Opo. Maayos ang Maayos po. Okay. Yan po. Saka pangalawa po, nakikita ko rin po na marami po tayong, nakakalungkot din po na marami tayong mga kapwa tricycle driver na buwabiyahe, na walang linya, na gusto ko po rin na makipag-ugnayan sa kanila na iayos po ang bawat linya nila
para po sila ay legal na po na talagang naghahanap buhay dito sa aming barangay. Okay, so tutulungan mo silang Opo, maayos ang... tutulungan po natin Oo. na may ayos. Para sige magkaroon din sila ng seguridad. Opo. Diba? Talagang dugtong ng buhay mo, transport pa Opo, rin, transport pa rin po. Oo. Kasi po, tayo po ay hindi mo masabi ko po sa iyo na ako po ay nanggaling sa Metro Manila Development Authority. Oo, kaya pala... Kaya po yung buhay natin saka tayo rin po ay naging member ng Basitoda Oo. dito sa Barangay 176. Kaya nakikita po natin yung buhay sa kalye. buhay sa kalye na napakahirap. Kung hindi ka naging politiko, ano ka kaya ngayon sa personal life mo? Kung hindi po ako naging politiko, siguro po, paglilingkod sa aking pamilya, pag-aasikaso, siguro, nagtatrabaho tayo sa pribadong institusyon na wala tayong hinangad, kundi ibigay yung maayos na serbisyo sa aking pamilya na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Siguro yun lang po, doon lang po ako nakapokus para sa kanila. Pamilya talaga. Pamilya po talaga. Sa palagay mo, yung lahat ng accomplishment mo ngayon ay kulang pa? Kulang pa po. Okay. Yung ito pong mga nagawa ko na 4 na ordinansa, 2 resolusyon, hindi pa po ito sapat. Okay. Para po may bigay ng maayos ang pagsiservisyo sa aming kabarangay. Okay. Marami pa po akong nais gawin na gusto ko may paramdam pa sa kanila na mayroong kagawad na nagpapahalaga at nagbibigay ng maayos na serbisyo para sa mga minamahal kong kabarangay sa Barangay 176D. Ako po ay nakilala nyo na rin po. Simple lang po tayo. Kahit saan man po tayo nakikita, ay laging always nakangiti po para sa inyo. Ngayon po, mga kabarangay ko, hindi po ako nangangako sa inyo. Pero gagawin ko po ang aking magagawa. Ano man po ang mga nais kong gawin, ay ipapakita ko pa sa inyo na ang aking pagsiservisyo ay hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ating mga mamayan. Always po ang inyong kagawad Glenn Gumito. Init pa naman po, napuntahan nyo ako, nandito lang po ako. Laging nakasuporta at magsiservisyo para sa inyo. Sa akin naman pong pamilya, siyempre po, alam ko po na kahit busy po tayo, alam ko po na nandyan lang po kayo para sa akin. Ano man yung aking nais, ano man yung aking plano, ano man ang aking pangarap para sa ating barangay, ay nandyan po kayo lagi. Nakasuporta para po ibigay ang serbisyo sa ating mga kabarangay. Kaya sa aking mga anak, sa aking asawa, ay dito lang po ako at lagi niyong tandaan, mahal na mahal ko po kayo. Ang tunay na paglilingkod sa barangay ay hindi nasusupat sa isang malaki o isang maliit. Ang tunay na paglilingkod sa barangay, dito nanggagaling sa puso. Kapag wala ka nito, hindi mararamdaman yung pangailangan ng mamamayan. At tulad ni Kagawad Glenn, laging nakatuon siya sa kalsada. Bakit? Dahil doon dumadaan ang mamamayan. Ginagawa niyang ligtas ang mamamayan sa pamagitan ng kanyang mga ordinansa at resolusyon na ipinapasa niya sa barangay. Doon ka na sa taong may malasakit sa inyo. Yung pinapangalagaan kayo mula paglabas ng inyong bahay hanggang sa pagbabalik nyo muli sa inyong tahanan. Ako po inyong kaibigan, Vera Par,